Ito yung malala. Hindi pa nagsisimula at hindi pa rin nagdideklara ang iba. Si Lenny hindi pa nagdideklara, si Sara pa lang ang nagdeklara. At sa halip na tumaas ang rating ni Sara dahil nagdeklara na siya, bumababa pa. So, mga kabunyog, pag-usapan natin ito. Ha? Taranta na ang mga pro Duterte. Ha? Pababa na si Sara eh. Ano yan eh, medyo, ano ito, grabing balita ito, mga kabunyog. Bakit? Unang-una, ay di ba, pinagmamalaki nila na si Sara daw yung ano, si Sara yung pinakamalakas nilang pambato sa 2028. So parang nakakasigurado na sila na mananalo sila. Oh, kasi sa survey daw nangunguna si Sara. Yun yung ano, yan yung ano nila, pinagmamalaki nila na lakas nila. Parang nakakasigurado na sila na panalo na sa 2028. Kaya lang, itong mga nangyayari nitong nakaraang mga araw, una, lumalabas sa pinakahuling survey ng Okta, yung Okta Research, ang lamang ni Sara Duterte kay Leni Robredo, single digit na lang. Ibig sabihin, mga, hindi ko alam, parang 9% na lang o 7%. Basta, makunti na lang. Kunti na lang ang lamang ni Sara. Ngayon, bakit nakakaalarma yan? Kasi si Sara Duterte nagdeklara ng tatakbo siya. Si Leni Robredo hindi pa. So ibig sabihin, dapat kung nagdeklara kang tatakbo kang presidente sa 2028, dapat ikaw ang layo na ng lamang mo doon sa iba. Pero dito ang lumalabas, nagdeklara si Sara na tatakbo siya sa 2028 pero hindi naman tumataas yung rating niya sa survey, bumaba pa. Baliktad mga kabunyog. Kaya kumbaga, dapat dahil siya pa lang yung nagdeklara, di dapat ang layo niya doon sa iba. Yung iba hindi naman nagsasabing tatakbo sila. Di dapat mababa sila sa survey. Ay ang pinakahuling survey, ang lamang ni Sara hindi na double digits kay Leni Robredo. Si Leni Robredo yung pinaka malapit na sumusunod kay Sara eh. Pangalawa, yung survey na yan, wala pa ang impeachment. Wala pa itong mga hearings kay Madriaga, yung hearing na gaganapin sa April 22, hindi pa nakikita yung mga accounts ni Sara. Ano ito mga kabunyog? Ay kung ganyan, medyo iba na ang sitwasyon. Kaya nakikita ngayon ng mga DDS, ng mga pro Duterte, hindi na sila nakakasigurado kay Sara. Kaya nag-iisip na rin sila ng plan B eh. Kaya 'di ba, nabanggit na yan ni Mike Defensor na kung hindi si Sara, posibleng si Baste. Kaya ano ito mga kabunyog? Ang malinaw dito, yung pinagmamalaki nila na sigurado silang si Sara ang mananalo sa 2028, hindi pa nga nagsisimula ang kampanya. Hindi pa nga nagdideklara yung mga kalaban ni Sara, yung lamang niya nawawala na. At nagdeklara pa si Sara niya na, nagdeklara pa si Sara. Kaya ano ito, yung pinakahuling survey yan ng Okta. Kaya naaalarma na ang kampo ng mga Duterte. makikita mo yan, paano makikita yung pagkaalarma, pagkataranta, unang-una naghahanda na sila ng plan B. At lantaran na nilang sinasabi na may plan B sila, si Baste. Yun, sinabi na yan ni Mike Defense. Bakit ka mag-iisip ng plan B at papangalanan mo ng plan B? Kung malakas naman yung pambato mo. Kasi nga gusto nilang ipakita na kung si Sara Duterte ay hindi makatakbo dahil mahina, mayroon silang pambato na pang-alternate o sa pampalit. Si Baste yun. So anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, alam nilang mapapahina na si Sara. Pangalawa, makikita mo yung paghina nila, grabe ang atake nila kay Leni Robredo ngayon. Grabe. Sinisiraan nila ng todo si Leni, nakakonsentrate sila kay Leni. Ibig sabihin, natataranta na sila kay Leni Robredo. Yan ang malinaw dyan, mga kabunyog. Hindi pa nga niya nagsisimula ang kampanya. Ito yung malala. Hindi pa nagsisimula at hindi pa rin nagdideklara ang iba. Si Leni hindi pa nagdideklara, si Sara pa lang ang nagdeklara. At sa halip na tumaas ang rating ni Sara dahil nagdeklara na siya, bumababa pa. At hindi lang yung po yan propaganda ng mga anti-Sara. Ang nagsasabi niyan ay mga survey firms. Ay di ba naniniwala sila sa survey? Naniniwala ang mga DDS sa survey dahil lamang si Sara. O ngayon na bumababa si Sara, wag nilang sabihin hindi sila naniniwala. At hindi lang ako ang nagsabi niyan. Pabagsak na sa survey si Sara. Ano yan? In-interview na yan, yung Okta, yung head ng Okta, in-interview na. Pinaliwanag niya kung anong ibig sabihin ng pinakahuling survey.
Ang pinapakita doon, hindi anya totoo na si Sara ay sigurado na. At yung sinasabi na mahirap talunin si Sara, hindi. Kasi nakikita dito, nagbabago na. Hmm? Yan mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyayari ngayon. Taranta na, no? Oh. Kahit sa ano ngayon, kahit sa mga DDS, makikita nyo, todo-todong atake sila kay Leni Robredo. Si Panelo, sabi ni Panelo, hindi na yan tatakbo si Leni Robredo. Sabi naman ni Banat Bay, yung Banat Bay, yung vlogger ng DDS, matakot ka, Leni. Huwag ka nang tumakbo, matatalo ka lang. ha? Yun na, yun ang ano nila. Dinidiscourage nila si Leni. Sabi ni Salpanelo, hindi tatakbo yan si Leni kasi ayaw niya nang matalo uli. Sabi naman ni Banat Bay, yung vlogger ng DDS, yung Banateros, Leni, huwag ka nang tumakbo. Ha? Siguro ka na. Oh, pag natalo ka, masakit na yan, masakit sa loob yan. Bakit ba dinidiscourage nila si Leni tumakbo? Ha? Kung sabi nila lamang si Sara kay Leni, bakit dinidiscourage nila ito? Oh. Yan yung ano diyan. Yung mga ganyang tapos kinukumpara nila si Sara daw take 1 sa bar, si Leni daw take 2. O bakit si Leni ang ano? Bakit kay Leni sila nakapokus? Kasi ang ibig sabihin niyan, kahit sila alam nila na ano na, si Leni na ang pinakamalapit na palapit na kay Sara. Yung pinakahuling survey, 1 digit na lang ang lamang ni Sara kay Leni Robredo. Hindi pa yan hindi pa yan nagdideklara. Yun ang mabigat doon eh. Hindi pa nagdideklara si Leni. Ano yan? Tapos kung ano-ano ng propaganda laban kay Leni. Ikumpara nyo nga ang Davao sa Naga City. Sabi. Ano yan? Diyan pa lang makikita nyo na taranta na sila. So ngayon, ang isa pa mga kabunyog, ang isa pa, si Leni yung pinaka malakas na posibleng panlaban kay Sara based dito sa lumalabas sa mga surveys, ang sumusunod kay Leni ay kay Sara ay si Leni. Kaya lang, si Leni naman, nung huling tinanong siya, wala pa raw yan sa isip niya, ang national politics, wala pa raw yan. Busy pa raw siya ngayon sa Naga City. Kasi binutuhan siya, mayura ng Naga City. Kaya doon na muna daw siya po-focus. Anong ibig sabihin yan? Hindi pa siya nagko-confirm na tatakbo siya, ha? Pero, the fact na hindi siya nagdi-declare na tatakbo, pero siya yung nagsisigunda kay Sara, kunti na lang ang lamang ni Sara sa kanya, mabigat yan. hindi ka pa nga nagdideklara. Parang ano ka pa, tinatanong ka, sasabihin mo, hindi ko iniisip pa yan. Tapos sabi mo, Naga ang focus mo, hindi pa yan mga national positions. Pero sa mga tao, ikaw na yung pinipili na sunod kay Sara Duterte. Ano yan, kumbaga malakas yan. At hindi pa yan nabubuo yung lahat ng persang anti-Duterte. Magsasanib ang mga persang anti-Duterte para sa masiguro talaga. At ito, kung ganyan na sa mga surveys, nangunguna si Leni, hindi pa nga siya nagdideklara, ibig sabihin, kahit ang administrasyon siguro, siyempre administrasyong Marcos, kapag nakita nila na malakas si Leni Robredo, hindi na sila magpapatakbo ng ibang kandidato. Susuportahan na yan ng administrasyon si Leni Robredo. Yan yung kahit naman sila Risa Hontiveros, sila Bam Aquino, nababanggit na posibleng pambato ng oposisyon, pero ang stand nila, pag tumakbo si Leni, magigibway sila. Kaya sa totoo lang, nakay Leni na lang nakay Leni na lang kung magdi-decide siya. O ngayon, para ma-discourage si Leni, kung ano-anong paninira ng mga DDS. Si Panelo sabi, hindi tatakbo si Leni Robredo. Takot na yan na matalo. Bakit nyo dinidiscourage si Leni? Di ba? Si Banat Bay, yung vlogger na DDS, sabi niya, Leni, matakot ka. Pag natalo ka, madadalawahan ka. Dinidiscourage nila si Leni, pero, sabi nila, mahina si Leni. O bakit dinidiscourage nilang wag nang tumakbo? Dapat kung mahina si Leni, encourage pa nilang tumakbo eh. Kasi sigurado kung sigurado sila na si Sara nga ang malakas. Di ba? Ngayon, hindi pa nga nagdideklara si Leni, inaatake na ng todo ng mga DDS. Anong ibig sabihin yan, mga kabunyog? Ang ibig sabihin yan, taranta sila. Yun yung malinaw.